Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est,
sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang magkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. So bago po kami magpatuloy, isang pasasalamat, pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad po sila ngayon sa Dapitan Shrine City. Magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid na si Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga 12 tribes at 12 apostoles ng buong Pilipinas, sa mga Board of Directors mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom, at sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12, at sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. At sa aming mga kapatid, yan, ang aking ina na nasa ibang bansa, si Reyna Shirley Del Rosario. Magandang gabi, Reyna. At sa ating kapatid pa na andyan po sa ibang bansa, si Prinsesa Claribel Baltasar. So, mapagpalang oras po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang magbigay na naman sa inyo ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan at sa mga plano ng Diyos sa daigdig. Mga kapatid, bagaman ang Diyos lang po ang magplano, yan, na ito'y sinalita pa ng Diyos sa mga talinhagang salita, na wala pong ibang nakapagbigay ng kahulugan liban lang ang aming mahal na hari, ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza, na ang plano ng Diyos na aming inahayag po sa inyo
ay ang kanyang pagtatayo ng kanyang kaharian, mga kapatid. Sapagkat yung una niyang ginamit na 4 na kaharian ay natapos na. Natapos na sila. Kaya ang tanong, nagtuloy pa ba yung plano ng Diyos sa daigdig? So, nagtuloy po yan. Magtutuloy, mga kapatid. Na siya lang ang lahat ng may plano or siya lang ang magprograma. Yan. Tungkol sa pagtayo ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa gabing ito ay kami po ay magpapatunay na naman sa inyo na yung kanyang itatayong kaharian na dito talaga sa bansang Pilipinas, dito niya muli itatayo ang kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, pakinggan po ninyo ang aming ibabahagi na naman sa inyo na aral na ito'y katotohanan na galing pa sa aming mahal na hari, Haring Filemon Ondok Riam Bonanza. Sapagkat lahat po yan ay nakabase sa banal na kasulatan. Sapagkat wala dyan sa taas yung kaharian ng Diyos, mga kapatid. Wala. Bansa ang sinabi ng Diyos. So ngayon, sa gabing ito, pakinggan po ninyo ang isa po naming kapatid, Prince J.B. Sales, upang patunayan sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, walang iba, Prince J.B. Sales. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos or the Kingdom of God sa palatuntunang konsumatongs. So, isang mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So bago po tayo magpatuloy sa ating tema sa kaorasang ito, ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filemon Ondok Riam Bonanza. At sa 5 spiritual mothers. At ganun din ako'y gumagalang or bumabati sa aming mahal na Pangulo, ang Chairman President ng the Kingdom of God, mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riam Bonanza, na siyang presidente ng Philippine Deuterium Development
and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba Haring Edgar Palor Ligutong. At ganon din sa kanyang Reyna, walang iba si Reyna Rose Padillo Ligutong. At sa lahat ng mga 70 prophets, barangay down to Purok. So isang mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, at higit sa lahat sa mga sumusubaybay po ng programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. So narito na naman po kami, mga kapatid, upang magbahagi or magtalakay ng mga plano ng Diyos dito sa daigdig. Na ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay nag-umpisa po ito sa panahon ni Haring Saul, na siyang hari sa Israel. Dito po nag-umpisa sa panahon ni Haring Saul ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng mga, or binigyan siya ng Diyos ng 40 years sa Israel upang siya ang maghari sa loob ng 40 years. Ngunit siya man po ay nagkasala sa Diyos, kaya't si Haring Saul ay nagkasala, kaya't naibigay ang kaharian sa panahon ni Haring David. So si Haring David ay siyang hari sa Israel. So 40 years pa rin na naghari si Haring David. So ang pangatlo na siyang naghari sa Israel, sapagkat 40 years man si Haring David, mga kapatid, na binigyan ng Diyos ng 40 years na paghahari. Kaya si Haring Solomon ang pangatlo na naghari sa Israel at binigyan pa rin ito ng Diyos ng 40 years. Subalit, mga kapatid, ay nagkasala pa rin ito sa harapan ng Diyos. Kaya't ang Diyos ay pumili muli So ibig sabihin, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nagpatuloy pa rin ito sa bansang Babylonia. Na ang hari po sa bansang Babylonia ay si Haring Nabucodonosor, na hari sa bansang Babylonia. So, ang Babylonia po, mga kapatid, ito po ang ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig. Ito ay naging tanyag sa lahat, or naging tanyag na kaharian sa buong daigdig. Pangalawa, mga kapatid, ang Medo-Persia. Nang hari po dito ay si Cyrus the Great. So, ang Medo-Persia po, mga kapatid, ay naging tanyag na kaharian sa daigdig. Pangatlong tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Gresya.
mga kapatid. Na ang hari po dito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Na hari sa bansang Grecia or Greece. Pang-apat na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Roma. Hari. So, hari na naging tanyag. So, naging tanyag na kaharian sa daigdig ang bansang Roma. Subalit, nawala man dito ang or natapos na ang kaharian sa apat na ginamit ng Diyos na bilang tanyag sa daigdig. Ngunit ang tanong mga kapatid, nagpatuloy pa rin ba ang plano ng Diyos ang tungkol sa kaharian ng Diyos? So nagpatuloy pa rin ito mga kapatid sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nangaral ng mabuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa bansang Jerusalem. Subalit, hindi man po ito pinaniwalaan ng mga tao. Kaya inalis ng Diyos ang kanyang kaharian sa bansang Jerusalem na doon sana muling itatayo ng Diyos ang panglimang kaharian sa daigdig. Ngunit hindi man po ito tinanggap ng mga tao. Kaya inalis ito ng Diyos sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya ang tanong mga kapatid, sa anong bansa kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian? Sapagkat napakarami mang bansa sa ating daigdig. Kaya yan po ang aming papatunayan sa kaorasang ito na walang ibang tinutukoy sa banal na kasulatan na walang ibang bansa na nagkakabunga ay ang bansang Pilipinas. Kaya papatunayan ko po sa inyong mga kapatid na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Matthew 22:23 hanggang 30. So, ganito po ang sinasabi. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nagsasabing walang pagkabuhay na mahuli at siya ay kanilang tinanong. Sa 24 na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kaniyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ng panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa.
at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sa 27. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28. Sapagkat sa pagkabuhay na baguli, sino kaya doon ang pitong magiging asawa sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat? Sa 29. Ngunit sinagot si Jesus. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30 uli, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa, ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So ayon po sa banal na kasulatan, na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. So kung literal na babae, ito mga kapatid, so ano po kaya ang ating iisipin? So ano po ang ating palagay mga kapatid? Kung ang babae ay mag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. So ito po ay laswa sapagkat babae nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. Pa naman mga kapatid. So hindi po ganon sapagkat ito po ay parables sa banal na kasulatan. Ito po ay parables sa banal na kasulatan. Na sino itong babae, mga kapatid, na tinutukoy ng Diyos? Sapagkat parables man ito kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, na kinakailangan ay maganap din ang nangyari, na kinakailangan maganap din dito sa parables ng Diyos na isang babae, sapagkat isang bansa man ang tinutukoy ng Diyos. Kaya sino itong babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki? So ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Apokalipsis 17:18. So ganito po ang sinasabi. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghari sa mga hari sa lupa. Punto. So, ang babae pala na iyon mga kapatid ay ang dakilang bayan. Dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So, ang tanong mga kapatid, sino ang naging asawa ng babae? Sapagkat ito man ay parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, sino ang naging asawa ng babae na ayon sa banal na kasulatan na naghahari sa mga hari sa lupa? So, sino yung tinutukoy ng Diyos? So, kung ating basahin sa banal na kasulatan, sa Proverbio 8:15, kung sino yung naging asawa ng babae na 7 magkakapatid.
So, ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ko ay naghahari ng mga hari at nagpapasya ang kaganapan ng mga pangulo. So, ayon sa banal na kasulatan, sila pala ay mga pangulo o nagpapasya ang kaganapan ang mga pangulo. So, ang naging asawa pala ng babaeng ito ay mga pangulo na ang una ay si Manuel Quezon. Manuel. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pangapat, Ramon Magsaysay. Panglima, Carlos Garcia. Pang-anim, Diosdado Macapagal. At ang pang-pito ay si Ferdinand Marcos. So sila pala ang naging asawa ng babae, mga kapatid, sapagkat ayon sa parables ng Diyos, ibinigay ito sa isang babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki na walang iba, ito pala ay mga pangulo na nag-asawa na ayon sa banal na kasulatan, nag-asawa ang panganay at ito ay namatay hanggang sa pangalawa, pangatlo, hanggang sa ikapito. At namatay rin ang babae. Sapagkat namatay ang demokrasya. Sa pamamagitan ayon sa parables ng Diyos, na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. So, ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, ang bansa nating Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dito na muli itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya hindi po ako mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa panglimang patotoo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, ang supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Filimon Undok Riambunansa. At ganon din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa. So isang mapagpalang oras at magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba
tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay